Hello guys, dito na tayo sa bahay ng amo ko. Good news. Kasi kahapon, di ba, linggo. Tapos pumasok ako kahapon. Tapos biglang sumagi sa utak ko. Sabi ko, ang taas na kasi ng mga bilihin ngayon. Mataas ng mga bilihin, pati pamasahe, mataas na. Sabi ko sa sarili ko, ano kaya kung i-message ko si madam magpapa-increase ako ng salary ko sa clinic kasi amo ko siya dito, tapos amo ko din siya sa clinic. Pero yan yung amo guys na lagi lang kami nag-aaway, pero hindi naman niya ako inaalis. Lagi kami nag-aaway, nagbabangayan kami lagi, pero the more kami nagbabangayan, the more naman tuloy kami magkalapit sa isa't isa. Tapos, minessage ko siya, sabi ko, madam, gusto kong magpa-increase ng salary doon sa clinic. Kasi, ang mahal na ng pamasahe ngayon, madam, everyday ako pumupunta sa clinic. Lugi ako masyado kung di mo ako increasean, sabi ko. Kaya, favor naman, increasean mo naman ako. Tapos ngayon, yung dating ng message niya sa WhatsApp, parang sabi ko, tanggalin na ba siguro niya ako o ano, baka nagalit siya kasi the way siya magsabi, kinalculate niya yung sahod ko dito tsaka sahod ko sa clinics. Sabi niya, ang sinasahod ko lahat sa'yo malaki kasi nagtrabaho ka dito sa bahay ko, nagtrabaho ka din doon sa clinic, kaya malaki, doble ang sinasahod ko sa'yo. Tapos hindi ko siya ni-reply. Itong amo ko na to, sa sige namin away, alam na niya talaga na pag hindi ako nagre-reply, nagtatampo ako or galit. Mantakin nyo guys ha. Sa clinic niya walang nagtatagal. Isang araw lang, 2 araw lang umaalis na. Tayong mga Pilipino, palaban tayo sa trabaho Ang haba ng pasensya natin, kahit yung amo masakit magsalita, pinapapasensyahan talaga natin. Pero tayo ding mga Pinoy, pag once mapuno, aalis talaga. Tapos nagulat ako, minessage niya ako na mag-usap tayo mamaya pagdating mo sa bahay. Tapos nung dumating nga ako dito sa bahay niya, sabi ko, good morning madam. Tapos siya, good morning, sit down. Inquire ko lang maupo madam, kaya mahiya man ako mag-upo. Sabi niya, umupo ka kasi mahirap naman magsalita tayo na nakatayo ka dyan. Tapos kinakabahan na ako, baka sabihin na niya na last day ko na sa clinic. Pero sa akin, okay lang naman kung maalis ako sa clinic, okay lang naman. Pero nang hinayang ako kasi siya nagbayad ng tax ko Tapos yun, sinabi niya sa akin. Ngayon, yung sinabi mo sa akin na magpapa-increase ka ng salary, i-increasean kita ng salary. Pero, bawas-bawasan mo naman yung pag may utos ako sa'yo, pag di mo nagustuhan, di ka susunod, sabi niya sa akin. Tapos, inisip ko, gusto ko talagang sumagot. Sabihin ko na, kasi sobra ka naman din, madam. Ay, nanahimik na lang ako. Sabi ko, okay madam, kasi sabi ko, baka bawiin yung increase. Kaya, sabi ko, manahimik na lang ako ngayon. Iwas-iwasan ko muna yung pagsagot-sagot kasi baka bawiin yung increase. Sabi niya. Tapos, sabi niya, i-increase ang kita. Sabi niya, bukod sa increase, lilibre pa kita ng pamasahe. Bigyan kita ng pamasahe dahil ako naman, sabi niya sa akin, naintindihan ko masipag ka, ganito. Ganyan ka, ganito. Pero bawas-bawasan mo yung pagalit ka sa akin, di ka nagre-reply. Tapos kung tatawagan kita, kinakancel mo yung tawag ko. Alalahanin mo, boss mo ako. Anuhin mo, sagutin mo yung baka daw emergency, ganun. Oo lang ako ng oo, baka kanselahin na naman yung increase. Pasensya na talaga kasi matindi ang pangangailangan, kaya nilunok ko talaga ang aking gusto talaga sagutin sana siya na sumubra ka kasi madam Pero nilunok ko na lang kay baka kung ano niya ba, baka hindi natuloy niya ituloy yung increase. Kaya nagpasalamat din ako. Tama talaga yung inisip ko kahapon na magsabi ako sa kanya na increasean niya ako. Kasi guys, ang mahal na talaga ng pamasahe ngayon. Mga lahat ng bilihin, mahal na.
Kung hindi tayo magpapa-increase, mananatili tayong ganun. Tayo ang malulugmok. Tapos, sila, ganun pa rin niya. Tayo, nagbibili tayo ng mga pagkain natin, pamasahin natin araw-araw, tapos, mang increase ang ating sweldo. O di, yeah, thanks God. Naprobahan niya yung, salary increase. Kasi, itong amo na to, nag-aaway lang talaga kami. Halos sa isang araw. Pero bilib lang talaga ako dito. Kasi kahit sinasagot ko minsan, di ko siya, pero di talaga niya ako binibitawan. Kasi alam niya kasi, pag once na nahimik ako, napuno talaga ako. Kaya kahit anong message niya, di ko talaga sinasagot. Bahala siya dyan. Kaya yun guys, pasalamat tayo. May increase tayo. Dagdag din yun sa income natin. Sino pa bang magbigay sa atin ng ganun? In-increasean niya ako, tapos siya pa magbibili ng ng bus card at metro. Inapalan ko kasi ang mukha ko kapon talaga. Minisage ko na talaga siya kasi sabi ko, magdadalawang taon na ako dito kay madam. Di man lang talaga ako in-increasean. Di sinabi ko sa kanya, sabi ko, increasean mo naman ako madam. Mahal na ang pamasahin ngayon. Kaya ngayon magpakabait na ako mabait naman ako guys, nagtatrabaho talaga ako pag trabaho. Pero sumusobra kasi siya. Palibhasa kasi doktora. Medyo may kasalanan talaga. May kasalanan siya pero mabait siya pag walang tupak. Pero pag tinupak talaga, ay nako. Basta, nagsabi na lang talaga ako na mawalan ako ng pasensya. Pero sa awan ng Diyos, kahit ganyan siya, di naman din kami naghiwalay. Kami pa din, mag 2 years na. Tsaka to siya, pag sabihan ko siya na, madam, wala akong trabaho, madam. Nahanapan niya ako ng mapapasukan. O tinatanong niya yung mga, yung mga kliyente kung magpalinis ba kayo kasi yung ko, ang trabaho. Minsan, sabihin niya doon sa mga, kaibigan niyang mga, yung may clinic din, kung gusto mo magpalinis. Kaya okay din siya kasi pag wala talaga ako, kagaya niyang July, August, wala talaga yan mga trabaho. Kasi travel yung hinahanap niya ako ng